Prudencio Love Stories presents My General Police Women Butler. Written by Sleeping Singer. Maagang nagising si Sofia Alteria para magluto ng umagahan ng kanyang lola at ng nakababatang kapatid na si Neon na nasa ika-4 na baitang na ngayon. Dalawa lang silang magkapatid. Ulila sa ama't ina at sila'y pinalaki lamang ng kanilang pinakamamahal na lola. Habang nag-aayos sa kwarto si Sophie, ay may napansin siyang kung sino mang nakatayo sa tapat ng pinto kaya napalingon ito dito. "Ate, may duty ka ngayon, di ba?" Tanong nitong si Neon sabay lapit sa kinatatayuan ng ate niya at umupo sa gilid ng kama. "Oo, bakit? May ipapabili ka ba pag-uwi ni ate?" Ani Sofia sabay luhod sa harapan ng nakababatang kapatid. Bahagya nitong pinisilang kaliwang pisngi nito. Dahil na din sa dalang kakyuta ng batang si Neon, kaya madalas itong pinanggigigilan ng ate niya. "Wala naman ate, pero pwede bang bilhan mo ako ng fishball at kwek-kwek pag uwi mo? Gusto ko kasi nun kahapon eh, kaso wala naman akong pera pag uwi." Sagot nitong si Neon saka sumimangot. Alam niya kasing hindi siya matitiis ng kanyang mahal na ate. Lalo na kapag alam nitong malulungkot siya nang dahil sa hindi nasunod ang gusto niya. "Oh, akala ko ba wala? Bakit may kwek-kwek at fishballs? Ang lusog-lusog mo na eh. Pero sige, dahil mamaya ay susweldo na si ate, marami kang treats na matatanggap mamaya pag uwi ko. Okay ba?" Nang dahil sa narinig ng kapatid ni Sophie ay nagtatatalo nito sa tuwa. Alam na alam niya kasing hindi magsisinungaling ang ate niya. Dahil ilang beses na ring sinorpresa siya ng kanyang ate nang matapos ito sa duty niya. Mga karto-kartong mga tsokolate ang natanggap ni Neon mula sa kanyang nakakatandang kapatid. Kakasweldo lang kasi nito noong mga panahong yun. "Yehey! Thank you ate ah!" Nagtatatalon sa tuwang paghingi ng pasasalamat ni Neon sa ate niya. Sa kaniyakap ng mahigpit ang kanyang nakakatandang kapatid sabay alis sa kwarto. Saktong kakaalis lamang ni Neon ay siya namang daan ng kanyang lola at napahinto ito sa tapat ng kwarto ni Sophie. Napabaling tuloy ang atensyon niya sa lola nila. "Sophie!" Tawag nito sa kanyang panganay na apo. "Po? Death anniversary pala ng mama at papa niyo bukas. May balak ka ba na pumunta? May duty ka ba sa mga panahong yan?" Tanong nito kay Sophie, dahilan para mapatigil ito sa ginagawa. "Opo, Lola. Lagi naman po akong free pagdating sa death anniversary nila Mama. Ikaw po ba, Lola? Baka hindi niyo po kayanin yung init doon." Sagot naman dito ni Sophie, sabay ngiti sa lola niya, saka itinuloy na ang kanyang ginagawa. "Pupunta rin ako, Apo. Death anniversary ni Mama mo yun at igagalang ko yun. Magdadala na lang ako ng gamot at tubig natin." Nakangiting tugon ng lola niya. Kahit na sumasakit na minsan ang tuhod ng lola ni Sophie, ay hindi pa rin ito nagpapapigil na pumunta sa sementeryo tuwing death anniversary ng anak niya, na siyang ina naman ni Sophie. Hindi niya rin makakalimutan ang mga masasayang alaala nila ng kanyang nag-iisang anak. "Lola, siya nga pala. Maaga-aga ang alis ko ngayon, pero maaga rin po akong uuwi para ipagluto po kayo ni Leon pagdating ko galing sa duty." "Ano ka ba, Fee? Apo, ayan kaya ko namang magluto. Ako na lang mamaya, dahil alam ko rin namang pagod ka galing sa duty mo. Magpahinga ka na mamaya pagdating mo. Ako nang bahala." "Pero Lola, magluluto lang naman ako. Kayang-kaya ko ng trabahong yun, Apo. Kaya hayaan mo na ako. Wala rin naman akong gagawin maghapon. Naboboryong din ako eh. Kaya ako nang bahala magluto mamaya." "Pero Lola, baka mapano ka po? Ako na. Kaya ko naman po yun. Basta po kayo ay magpahinga na po kayo. Hintayin niyo na lang po kami ni Neo na makauwi. Maaga po ang uwi ko mamaya kaya ako na pong bahala sa mga gawaing bahay." Inglang saglit pa nga'y tuluyan ang pumasok sa loob ng kwarto ni Sophie ang kanyang lola. "Alam mo, manang-mana ka talaga sa mama mo. Mas gusto niyang siya ang gumagawa ng lahat ng gawain ko sa bahay. Buti na lang at nagkaroon siya ng anak na tagapagmana talaga ng kasipagan niya. Kahit na
Maaga siyang binawi sa akin ng may kapal. Hindi ako nalulungkot. Dahil binayayaan ako ng apo na kahawig ng anak ko at katulad na katulad niya pa. Proud na proud ako sa iyo, apo, dahil napalaki kita ng tama, gaya ng mama mo. Sambit ng kanyang lola. Lumapit sa kinatatayuan ng lola niya si Sophie at niyakap ito. Lola, sobrang swerte ko rin po sa inyo. Kasi ikaw po ang naging lola ko. Kahit na wala na si mama at si lolo, nandiyan naman po kayo para iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisang lumaban sa buhay. Na kahit na anong hamon sa buhay man o sa trabaho ko, kinakaya ko nang dahil kayo po ang tangi kong inspirasyon. Ganon rin po kayo niyon. Mahal na mahal ko po kayo, lola. Sige, apo. Mag-ayos ka muna ng gamit mo dyan, ha? At baka malit kayo ng kapatid mo. Saad ang kanyang lola habang tinatapik ang mga braso ni Sophie na nakapalupot pa rin sa matanda. Bumitaw na sa pagkakayakap si Sophie nang marinig ang tinura ng kanyang lola. Sabay sabing, "Apo, lola, magliligo lang po ako at tapos ikakain na po tayo." Nang makalabas na ng kwarto ni Sophie ang kanyang lola ay ipinagpatuloy na niya ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nang matapos siya, ay kumuha na siya ng pagbihisan niya at naligo na. Ilang sandali pa'y natapos na rin siya maligo at nakapagbihis na rin. Tinawag na niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Neon para makapunta na sila at ihatid na niya ito papuntang eskwelahan gamit ang kanyang kulay itim na motor. Halos 15 minutos ang lumipas bago nila narating ang eskwelahan ni Neon. Nang maihatid na niya ang kanyang kapatid, ay dumiretso na si Sophie sa opisina nilang mga pulis. Pagpasok pa lang ni Sophie sa opisina nila'y ganun nakaingay ang kanyang isang kasamahan niyang babaeng pulis. Palibhasa ay bungangera talaga ang isang to. Siya rin ang kilala sa grupo bilang tagahatid ng kung anumang chismis na kanya ring nakalap. Ano na naman ang pinagkakaguluhan niyo dyan? Sambit ni Sophie, dahilan para malukob ang buong police station ng katahimikan. Napatingin sa gawin niya ang kanyang mga tauhang pulis din. General, may nabalitaan po kasi kaming kaguluhan sa Santa Barbara. Dito lang po sa bayan natin. Ganun nga po'y sabihin nyo'y nagpadala na po ako ng mga tauhan sa nasabing lugar. Ito si Andrews Laperza, ang kanang kamay ni Sophie. Ayon kay Sophie ay talaga namang mapagkakatiwalaan itong si Andrews at subok na niya ito. Mabuti naman kung ganon. Sunod-sunod na putok ng baril ang pumutol sa usapan ni na Sophie at Andrews. Ano yon? Baril? Dapa! PO3 De La Cruz, move! PO2 Mercedes, sumama ka kay De La Cruz. Dali, move! Utos nito sa kanyang mga kasamahan na sinunod naman nila kaagad. Isang pangyayaring hindi nila inaasahang mangyari, lalo na't kaunti lamang silang naka-duty ngayon sa police station. Nagsisigawan ang mga tao sa lugar na yun. May mga nadamay na ring nasawi ang buhay ng mga inosenteng mga tao. May ilan na nasugatan na. Ang iba na may patuloy sa pagtakbo upang makaiwas at makaalis sa lugar na yun. Kung saan nasa kalagitnaan ng pakikipagsagupaan ang grupo nila General Sophie. Ang hinala ng mga kapulisan ay ang mga miyembro ito ng sindikato. General Sophie! Tawag sa kanya ng isang lalaking kanyang kasamahan. Pero bago pa ito matugunan ni Sophie, ay tinamaan na ito ng bala sa bandang dibdib nito na kaagad nitong ikinatumba. Sa nasaksihang yun ni Sophie, ay kinabahan ito sa posibleng mangyari sa kanila. Masyadong marami ang bilang ng mga kalaban nila at alam niyang may kakulangan ang puwersa nila ngayon. Laban sa mga kasagupaan nila ngayon na may posibilidad ng mga miyembro ng isang malaking sindikato. Move! All of you! Move! Please! Move! Ako nang bahala dito! Please! Utos ni Sophie sa kanyang mga kasamahan, pero hindi nila ito sinunod. Pero, General, grupo tayo dito. Pamilya tayo. Hindi ka namin iiwan. Kontra ni SPO3 Michael Pascua sa inutos ni Sophie habang patuloy na nakikipagbarilan. Ano ba? Hindi niyo ako susundin? O sama-sama tayong mamamatay dito? Ano? Mamili kayo! Halata sa boses ni Sophie na naiinis na ito sa mga kasama niya dahil ayaw siyang sundin. Gusto man ni Sophie na makatulong ang mga ito, pero mas inuna niyang inisip ang mga mangyayari kapag napahamak ang mga kasama niya. SPO3 Pascua, lead our team. Move! Now!
Utos ulit ni Sophie sabay paputok ng baril sa mga kalaban. Habang umaatras ang buong kapulisan, ay kinuha na iyon ni Sophie bilang pagkakataon na makatakas sa pwestong yun. Patakbo itong kumubli sa isang makapal at mataas na pader. Sabay takbo ulit para puntahan ang kanyang pinakamamahal na motor. Nang makatakas na si Sophie, ay kaagad niyang isinuot ang kanyang bulletproof jacket na kulay itim. Ang kanyang helmet na kulay itim din at ang kulay itim niya ring gloves ay kanya ring mabilis na isinuot. Saka sumakay sa sasakyang motor na mabilis niyang pinatakbo. Dumaan siya sa likuran ng building para hindi mapansin ng mga kalaban. "Lagot kayo sa akin, mga hinayupa kayo!" Bulong nito sa hangin, saka pinaharurot ng takbo ang kanyang motor. Nang malapit na siya sa mga kalaban ay inihanda nito ang kanyang armas na baril. Pinasandahan mula sa likuran ni Sophie ng putok ng baril ang kanilang mga kalaban. Nang hindi na makontento'y dalawang kamay na ang kanyang hawak sa baril. Kaliwat kanan na ang pagpapakawala ng mga bala ang kanyang ginawa. Ang nasa 30 bilang ng mga kalaban niya kanina'y 10 na lamang ang natira. Iniwan na niya ang kanyang motor. Bumaba ng palihim. Inabangan niya ang bawat paggalaw ng mga kalaban. Nagtatago siya sa mga likuran ng mga sasakyan na nakaparke sa lugar na yun nang mangyari ang sagupaan. Suntok at sipa ang kanyang ginagawa para maipagtanggol ang sarili niya. Ayaw niyang may madamay pa. Ayaw niyang may mamatay pa. Kaya mas gugustuhin niyang siya na lang ang lumaban. Dahil alam naman niyang kayang-kaya niya. "Ano? Iilan lang naman kayo? Hindi pa ba kayo susuko?" Mapanghamong sabi ni Sophie sa 5 natitirang kalaban. "Hindi kami ututo. Tara, patamaan niyo yan." Tugon naman ng leader ng mga ito sabay paulan ng bala ng baril sa kinatatayuan ni Sophie na nasa gilid ng isang puting van. Ginawa niya itong kublian para hindi tumama ang bala ng baril. Mabilis siyang lumipat ng pwesto dahil alam niyang delikado na at malapit na siyang matamaan dahil butas-butas na ang kabilang parte ng sasakyan. Natagpuan niya ang bulletproof nilang sasakyang mga pulis at malapit lang siya dito. Agad siyang tumakbo at pumasok sa loob nito. Saktong may hidden gun dito sa kabilang parte. Ito ang ginamit niya para puksain ang mga kalaban. Pinaulanan agad niya ito ng mga bala. Lahat ng 5 natitira ay napatumba niya. Luminganiw pa sa paligid si Sophie at nang makasigurado na siyang ayos lang lahat ay tinawagan na niya ang kanyang mga kasamahan para linisin ang nagkalat na mga bangkay sa labas ng istasyon nila. Nasa kalagitnaan siya ng paghugot ng hininga nang dahil sa pagod at hirap sa pakikipaglaban nang bigla niyang maalala ang pangako niya sa lola niyang maaga siyang uuwi. Hindi niya na alam na nabalitaan din pala ng kanyang lola ang kanyang ginawa dahil laman ito ngayon ng balita. Napatingin siya sa kanyang oras dahil baka hindi niya na namalayan ng oras nang siya'y nasa kalagitnaan kanina ng pakikipaglaban. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang maaga pa pala't hindi niya na kailangan pang mag-alala ng gusto. Buti na lang talaga at nadala ko ang relo ko. Kung hindi, baka naatake na ako sa kaba. Baka mapagalitan pa ako ni Lola pagdating ko. Bulong niya sa hangin habang medyo hingal pa rin. Mga 5 minuto pa ang nakalipas nang tuluyang makarecover sa tinding pagod si Sophie. Magtatanghalian na rin mamaya. Pauuwiin niya muna ang lahat ng miyembro ng kapulisan na naka-duty kanina at nakasama niya sa pakikipaglaban. Pumasok ito sa loob ng istasyon. May mga ilang sugatan na rin na nakita niyang nakahandusay at hawak-hawak ang kanilang mga sugat. Kaya dali-daling humingi ng tulong ang ibang tauhan ni Sophie sa pinakamalapit na ospital dito sa bayan nila. "Tumulong ang iba sa pagdala sa malapit na ospital dito sa atin. Bilis! Maaaring mapahamak ang buhay nila kapag naging makupad tayo. Dali! Bilis!" Utos niya sa mga tauhan niyang pulis din. Nang dumating na ang ambulansya ng malapit sa ospital dito sa bayan nila'y tulong-tulong ang lahat sa pagsakay ng ilang mga sugatang pulis. Nagpaabot naman din siya ng pakikiramay sa ilang namatayang pamilya. Mga pamilya sila ng mga miyembro ng kapulisang tumulong sa pakikipagsagupaan sa mga kalaban nilang kani-kanina lang. Nag-abot din siya ng kaunting tulong para sa mga naiwang pamilya ng mga bayaning pulis. "Maraming salamat po, General. Malaking tulong na po ito para sa amin. Hindi naman po natin ginusto ang nangyari.
Pero masakit na malamang bakit yung anak ko pa. Hinagpis ng isang ina habang pinapanood ang bangkay ng kanyang anak na kinukumuta ng kulay puting tela. Tanda na iyon nakasama sa mga nasawi sa kaganapan kanina. Walang ibang nagawa ang general na si Sophie, kundi ang damayan, yakapin ang mga naulilang pamilya. Hindi inaasahan ng lahat ang mga nangyari, pero hindi maiwasang isipin ni Sophie na parang kasalanan niya lahat dahil hindi na nagawang protektahan ang ibang kasamahan nila. Sorry po kung nagkulang po ako sa ibang kasamahan po namin. Wala ka pong kasalanan, General. Wala pong mga pulis ang ginusto ang nangyari kanina. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ito po ang trabaho natin, ang protektahan ng iba. Kahit na kapahamakan pa natin ang kapalit. Basta ang mahalaga ay ligtas ang magiging lagay ng karamihan. Putol ng isang kasamahang pulis na miyembro ng kampo niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sophie. Tinalikuran niya ang kanyang mga kasamahan. Natutuwa siya dahil alam niyang nagampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin sa buong kampo niya, na naging mabuting pulis at naging modelo sa iba pang nangangarap na maging pulis. Nalulungkot siya nang dahil sa mga hinaing ng ibang pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, na miyembro din ng kanyang kampo. Maghapon na inasikaso ng lahat ang nangyari sa kanila. Lahat ng mga kailangang ayusin at linisin ay inayos at nilinis nila. Hindi muna pinag-duty ang mga naka-assign ngayong araw na to nang dahil sa nangyari kani-kanina lang. Ang ibang pulis ay pinauwi na lamang niya. Gusto niyang magpahinga't igalang ang pagkawala ng ilan nilang mga kasamahang pulis. Agad na umuwi si Sophie ng bahay nila. Nadatnang niyang nasa tapat ng pinto ang kanyang lola. Hinihintay pala siya nito na dumating dahil kinabahan ito at baka may mangyaring masama sa kanya't napanood niya na nga ang nangyaring paglusob sa kanilang istasyon. Mabuti naman at ligtas ka, apo! Anito, sabay mahigpit na niyakap si Sophie nang makapasok na ito sa loob ng bahay nila. Kinakabahan ako at baka hindi na kita makita pa. Kayo na lang ng kapatid mo ang kasama ko. Ayokong mapahamak kayo. Lalong-lalo ka na. Kailangan ka ng kapatid mo, apo. Kaya mag-iingat ka naman, Hindi porkit iniisip mong kaya mo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay akala mo. Hindi mo alam kung kailan sasapit at mangyayari ang disgrasya. Apo, mag-ingat ka rin. Dugtong pa nito, kumalas sa pagkakayakap si Sophie. Lola, ayos lang po ako. Okay na okay po ako. Medyo masakit lang ang katawan ko pero ayos naman po ako. Anya, bilang tugon. Bilang pangiiba ng usapan ay nagpaalam muna si Sophie sa kanyang lola. Susunduin ko lang po si Neon. Tapos po magluluto na po ako. Nakaluto na ako, apo. Kain na lang tayo mamaya. Nakangiting sambit ng kanyang lola upang maputol ang sinasabi ni Sophie. Pero lola, hinintay niyo na lang po sana ako na ako ang gumawa ng pagluluto. Baka nakakalimutan niyo po, lola, na mahina na po ang kalusugan niyo at madali na po kayong kapitan ng sakit. Kaya wag pong matigas ang ulo, okay po? Kaya ko pa naman, apo. Para na rin na may maitulong ako dito. Lola naman, wag na po matigas ang ulo. Pati ba naman po kayo nagpapasaway pa po kayo. Para din po sa ikabubuti niyong pagpapahinga. Huwag na po kayo magpapakapagod. Kaya ko pa naman. At saka, hindi naman ako napagod Mas napapagod pa ako nakikipag-usap at nakikipag-argumento sa iyo, apo. Sabi ng lola niya at mahinang natawa. Sige po, punta na po muna ako para sunduin si Neon. Dito lang po kayo, lola, ha? Magpahinga na po kayo at kakain na tayo mamaya. Salamat po. I love you, lola. I love you too, apo. Mag-iingat ka, ha? Hindi mo alam ang pagdating ng peligro. Kaya lagi kang mag-iingat. Alam ko naman minsan na barumbado ka magpatakbo ng motor mo. Lola naman. Opo, mag-iingat po ako. Tugon nitong si Sophie sabay labas ng bahay. Sumakay na ito ng kanyang motor at pinaandar na ito ng saktong bilis lang. Ilang metro lang naman ang layo ng eskwelahan nila Neon mula sa bahay nila. Kaya madaling nasundo ni Sophie ang kapatid niya. Sa katunayan nga'y
Minsan ay hindi na nasusundo ni Sophie ang laging bili ng kanyang lola na dapat ay saktong bilis lamang ang pagpapatakbo ng motor niya, lalo na kapag nagmamadali siya. O kaya naman ay nasa isang operasyon siya at kailangan niyang habulin ng mga kriminal. Nagiging mabilis ang pagpapatakbo ni Sophie kapag siya'y nasa ganoon na sitwasyon. Nang makarating na sila Sophie ng bahay, agad na inutusan niya ang kanyang kapatid na magbihis na para makakain na sila. Na agad namang sinunod nitong si Neon. Habang nagbibihis si Neon, ay nag-shower muna itong si Sophie para kakain na lang sila mamaya at matutulog na. Kinabukasan, maagang nag-set ng alarm si Sophie para maaga itong makabangon at para makapaghanda siya ng umagahan nilang tatlo. Dali-dali siyang bumaba ng kama at pumunta ng banyo para maghilamos at magmumog. Nagtimpla na rin siya ng kape para mainitan ang kanyang tiyan. Kumuha na rin siya ng isang pares ng loaf bread na nasa mesa. Pero bago niya kainin at inumin ang kanyang mga inihanda, ay nagsalang muna siya sa rice cooker ng bigas at nilagyan ito ng katamtamang dami ng tubig. Kumuha siya ng isang supot ng malaking hotdogs mula sa refrigerator nila. Ito'y may 1 dosenang laman, kaya kumuha lamang siya ng 7 piraso. Kumuha na din siya ng 8 itlog. Ipinirito niya ang 4 at inilaga ang 4 na piraso pang natira. Nang matapos siyang mag-asikaso ng umagahan, nang maluto na niya ang kanin at ulam ay ginising na niya si Neon. Ang lola naman niya ay sinundot na mula sa kwarto nito. Tumaba silang tatlo't sabay-sabay na silang kumain. Tinimplahan na ni Sophie ang lola niya ng kanyang gatas. Ganon din ang ginawa niya kay Neon. Nang makakain na silang tatlo, ay nauna nang inasikaso ni Sophie si Neon. Pinaliguan at binihisan na niya ito. Nang matapos siya sa kanyang kapatid, ay isinunod niyang paliguan ang kanyang lola. Sobrang maalaga at maasikaso si Sophie kung tutuusin. At ito ang pinagmamalaki niya at ipinagpapasalamat ng kanyang lola na ugaling namana niya sa kanyang ina. Natapos na ni Sophie ang mga inaasikaso niya, kaya siya naman ang naligo at nagbihis. Mabilis lang siyang naligo at nagpalit ng damit. Inayusan niya na din ang sarili niya. Nang matapos siya ay lumabas na siya ng kwarto, saka tinawag ang kapatid niyang ihahatid niya pa sa school. Mabilis niyang pinatakbo ang motor niya, kaya agad niyang naihatid si Neon sa eskwelahan nila. Dumiretso na siya sa opisina nilang may mga matataas ang ranggo. May importante daw kasi silang sasabihin sa akin. Nakarating ng ligtas si Sophie, matapos ang mabibilis niyang pagpapatakbo kanina. Kung nakita na naman ito ng kanyang lola ay paniguradong papagalitan siya nito. Pagdating niya ay sinalubong siya agad ng kanyang mga kasamahan. May inabot ring sobre sa kanya. Nang buksan niya ito ay may laman na piraso ng papel. Binasa niya ang nakasulat dito. Isa pala itong invitation card. Inaanyayahan siyang makipagkita sa sekretarya ng isang kilalang negosyanteng tao. Nakasaad rito na gusto nitong makipag-usap. Kung pwede ay wala raw sana siyang makasamang pupunta sa pribadong lugar na yon. Sige, aalis muna ako dito. Andrews, ikaw munang mamahala habang wala ako. Paalam niya sa kanyang kasamahan at sabay bilin sa pinagkakatiwalaan nito. Copy, General. Tugon naman niya, sabay salute kay Sophie. Dali-daling umalis si Sophie para kitain ang nasabing taong nabanggit sa invitation letter na kanyang natanggap. May kaunting kaba siyang nararamdaman dahil gusto kilala ang tao ang bigat at taong tanitain niya. Sino ba to? Anong kailangan niya sa akin? Tanong niya sa kanyang isipan. Sumakay na siya sa kanyang motor at pinaandar ito sa katamtamang bilis. Kung minsan ay haharurutin niya, kung minsan naman ay hindi. Lalo na kapag maraming sasakyan na kasabay niya sa daan. Medyo malayo na ang nasabing lugar kung saan siya makikipagkita sa taong binanggit sa invitation letter. Nang makarating na siya sa mismong location, ay namangha siya sa kanyang mga nakita. May mga malalaking gusali na kanyang natatanaw sa hindi kalayuan. Ang location na nakalagay sa invitation letter ay halatang pangmayamang mga negosyante. Isa itong sosyal na restaurant. Palagay niya pa ngay mga Chinese ang may-ari ng restaurant na ito. Dahil sa kulay pulang loob nito. May mga dragon din na nakadisplay sa loob na makikita sa labas ng dahil sa transparent glass ng restaurant.
Hi, ma'am. Pagkuha ng atensyon ng isang dalagang mistisa na kusang lumapit sa kanya. Napunta dito ang kanyang atensyon. Kayo po ba si General Sophie Alteria? Tanong nito kay Sophie. Tumango naman itong si Sophie. Opo, ako nga po. Sagot nito. Pasok po kayo sa loob. Kanina pa po kayo hinihintay ni Secretary Choi. Gusto niyo daw po kayo makausap tungkol sa problema ngayon ng family Chua. Siya na po ang magdidiscuss sa inyo. Ako nga po pala si Xuanchi. Kanang kamay po ako ni Secretary Choi. Anitong sumundo kay Sophie sa labas. Sabay na pumasok ang dalawa sa loob ng restaurant. Sa isang gilid ay agad na natanaw niya ang isang babae na may kakapalan ng lipstick. Nakaposturat, akala mo'y event ang pinuntahan ngayon dahil sa kapal ng makeup nito. General Sophie Alteria, right? Bungad na tanong nito. Oo, ako nga po yun. Bakit niyo po ako gustong makausap? May paglilingkod po ba ako? Tugon naman ni Sophie dito. May nalabas na parang mapa at ibinigay ito kay Sophie. Iyan ang kabuuang mapa ng buong compound ng mansyon. Kailangan mong kabisiduhin yan. Ikaw ang inaasahan ni Master na magbabantay kay young boss namin. 10 milyon. Ang tanging kapalit lang ay ang pagbabantay sa young boss at mag-aalaga sa kanya. Deal? Nang dahil sa mga pinagsasasabi nitong sekretaryang ito ay napanganga lamang si Sophie sa laki ng unang makukuha niyang sweldo. Pero naguguluhan ito kung anong trabaho ba ang papasukin niya at bakit siya pa ang gustong kunin. Teka nga, sino bang master na tinatawag niyo? Anong trabaho ba ang offer niyo? Maging specific po sana kayo. Hindi na napigilan ni Sophie na magtanong dito. Naninigurado lang siya na legal ang papasukin niya. Butler of our young boss. Diretsong sagot ng sekretary. What? I'm a general. I'll never give up my position for just being a butler of your young boss. At isa pa, wala akong alam sa boss niyo. Kaya iba na lang. 30 million. May sakit ang lola mo, hindi ba? Kung hindi pa sapat to, magsabi ka lang. Nandito ang calling card ko. Hindi ko tatanggapin yan. Kaya kong ipaggamot ang lola ko nang hindi tumatanggap niyan. Baka illegal pa ang offer niyo at madamay pa ako sa kung anumang connection na meron kayo. Iba na lang kunin niyo. May mga mas nangangailangan pa naman ng ganyang halaga. Tatayo na sana siya mula sa pagkakaupo nang biglang magsalitang muli ang sekretary. Si Master Shin Zeng Chua ang nagpapahanap sa'yo. Ikaw ang gusto niya mag-alaga sa anak niya dahil malaki ang tiwala niya sa'yo. Kilalang kilala ka niya at ang buong pagkatao mo. Ikaw rin ang inirekomenda ng karamihang pulis na nakausap namin. Marami kang alam sa pakikipaglaban. Magiging panatag si Master kung ikaw daw ang magbabantay at mag-aalaga sa anak niya. Anito na siyang nakapagpahinto kay Sophie. Kaya gusto namin na pag-isipan mong mabuti ang magiging desisyon mo. Dahil sayang opportunity na to. Para na rin sa pamilya mo. Isipin mo, malaking tulong itong offer ni Master sa'yo para makaahon kayo at makapagsimula ng bagong buhay. Idagdag mo na ang maipagpapagamot mo pa ang lola mo sa mga kilalang ekspertong doktor sa buong mundo. Dugtong pa ng sekretarya. Hindi ka namin minamadali, General Alteria. May panahon ka pang makapag-isip-isip. Malaki rin ang may tutulong nito sa pamilya mo. Hindi mo na kailangan maging pulis dahil triple ang makukuha mo sa araw-araw mong sweldo. Kaya pag-isipan mong mabuti, General. O siya, mauuna na kami nitong assistant ko. May mga kailangan pa kaming asikasuhin. Salamat sa pagpunta, General. Sabi pa ng sekretarya bago nito tuluyang nilisan ng lugar kasama si Xuanchi. Bumalik si Sophie sa opisina nilang mga pulis na nasa mataas na ranggo. Akala niya'y makakatakas na siya sa usapin nila ng sekretarya. Ngunit nagkamali siya. Pati sa opisina nila ay yun ang topic. Ang tungkol sa paghahanap kay Sophie bilang butler ng anak ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Nagpaalam na lamang siya sa nakakataas sa kanya at sinabi niyang masama ang pakiramdam niya. Kahit na ang totoo'y ayaw niya lang marinig ulit ang tungkol sa bagay na nagpapagulo ngayon sa isipan niya. Gusto niyang ipahinga muna ang sarili niya. Gusto niyang maging mapag-isa para makapag-isip-isip. Nang makapagpaalam na siya'y agad siyang lumabas ng building na yon at saka na sumakay ng kanyang motor. Pinaandar ito ng mabilis para makauwi at makapagpahinga na siya. Wala siya sa mood ngayon.
Alam niyang mai-stress na naman siya kakaisip sa sinabi ng sekretarya kanina. Agad siyang nakauwi sa bahay nila. Dumiretso siya agad sa kwarto niya at ibinagsak ang kanyang katawan sa kanyang kama at napatitig na lang sa kisame. Gusto niyang tanungin ang kanyang lola patungkol dito. Kaya naman bumangon mula sa pagkakahiga si Sophie para hanapin ang kanyang lola. Tinawag niya rin ito, pero sa kasawiang palad ay hindi niya ito mahagilap. Kaya nakaramdam siya ng kaba. Hanggang sa nakatawag siya ng tawag mula sa unknown number. Sinagot niya ito kaagad. Ate, P, si Lola. Isinugod sa ospital si Lola, ate. Puntahan mo kami dito ni Lola, ate. Please, ate. Humahagulhol ang kapatid niyang si Neon habang kausap nito ang kanyang ate Sophie. Nagmamakaawa na kung pwede ay puntahan sila ng lola niya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nagulantang si Sophie nang dahil sa narinig mula sa kanyang nakakabatang kapatid. Ano? Teka, Neon, saang ospital yan? Dali, nang mapuntahan ko kayo. Nag-aalalang anito sa kabilang linya. Nanginginig ang boses ni Neon at narinig yun ni Sophie. Nandito kami ate sa Nazareth Main Hospital. Dalian mo ate. Natatakot po ko. Hindi na pinatapos ni Sophie at binabaan na ng tawag si Neon. Agad niyang pinatakbo ng matuli ng kanyang motor papunta sa ospital na sinabi nito. Puno ng kaba at pag-aalala ang kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Wala siyang pakialam kung mabilis ang pagpapatakbo niya o sakto lang. Ang mahalaga ngayon ay ang malaman ng kalagayan ng kanyang dalawang mahal sa buhay. Lalong-lalo na ang kanyang pinakamamahal na lola. Mabilis siyang nakarating sa nasabing ospital. Hinanap niya kaagad ang room ng kanyang lola mula sa information desk. Nang malaman na niya ay agad niya itong pinuntahan. Nadatnan niyang may kausap ang kanyang lola na isang lalaking may mga kasama pang ibang lalaki. Palagay nga ni Sophie ay mga bodyguard sa mga ito ng lalaking kausap ngayon ng kanyang lola. Kung susumahin ay may katandaan na rin ng lalaki. Dahan-dahan na binuksan ni Sophie ang pinto. Napansin naman ito ng kanyang lola kaya napalingon ang kanyang lola sa gawin niya na nasa tapat ng pintuan. Apo, may nag-ahanap sa'yo. Siya raw ang nagbibigay sa'yo ng offer na magtrabaho sa kanila. Nakapag-usap na kami at pumapayag ako na tanggapin mo ang inaalok nilang trabaho para sa'yo at para na rin sa atin ng kapatid mo. Bungad ng kanyang lola sa kanya pero umakto lang siya na parang walang narinig at dali-daling lumapit sa kinahihigaan ng lola. Lola, ano po bang nangyari sa inyo? Nag-alala po ako ng sobra. Kitang-kita sa mukha ni Sophie ang takot at pag-aalalang nararamdaman niya. Nag-aalangan siya na baka lumala pa ang sakit ng kanyang lola. Pumaling siya ng tingin sa kapatid niya. Paano ka nakarating dito, Neon? Paano kayo nakarating dito sa ospital? Ayon sa kwento ng kapatid mo kanina, half day lang daw ang pasok nila ngayong araw na to. Ngayon, pag uwi niya, nadatnan na lang daw niya ang lola niya na hinihingal at bigla itong nahimatay sa harapan niya. Saktong pupuntahan ka sana namin ng mga tauhan ko. Kaso wala ka at nakita namin ang kapatid mo na humihingi ng tulong. Kaya kami na nagdala sa kanila dito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Bayad na ang bilis ng lola mo. Pati ang gamot niya may nakariserba ng pang-1 taon. Kaya wala ka nang aalalahanin pa. Singit ng lalaki. Kung ganun, maraming salamat po sa inyo, mister. Master Sheen na lang itawag mo sa akin. Sige po, maraming salamat po, Master Sheen. Ito nga pala ang calling card ko kung kailangan niyo ng tulong. Tawag lang kayo sa akin. Sasagutin niyan sekretarya ko. Sabi ng lalaki sa bayabot ng calling card. Master Sheen Zeng Chua? Basa ni Sophie sa name na nasa calling card. Yan ang buong pangalan ko. Pero tawagin niyo na lang akong Master Sheen. Anya, sa kabahagyang ngumiti. Sige, mauna na kami at may pupuntahan pa kami. Mag-iingat kayo. Isang tawag niyo lang sa calling card. Darating ang tulong ko sa inyo. Kaya pag-isipan mo ang offer ko sa'yo. Malaking tulong ang may tutulong nun sa'yo. Dugtong pa ng lalaki. Saka tinapik ang balikat ni Sophie bago ito tuluyang umalis sa kwarto ng lola ni Sophie. Kasama nito ang dalawa pa niyang bodyguard. Umaga hanggang gabi. Walang ibang inasikaso si Sophie kundi ang lola niya at bunsong kapatid niya. Lagi lang siyang nakatuon sa dalawang mahal niya sa buhay.
Siya ang nagsisilbing paa ng kanyang lola dahil hindi pa nito kayang tumayo ulit. Siya rin ang nagsisilbing ina ng bunso niyang kapatid. Mahirap ang kalagayan ni Sophie pero kinakaya niya lahat dahil mahal na mahal niya ang kanyang lola at ang kanyang nag-iisang bunsong kapatid na si Neon. Gusto niyang ipakita ang pagmamahal at pag-aaruga na kailangan ngayon ng natitira niyang pamilya. Ilang sandali pa'y may pumasok na doktor at isang nurse sa kwarto kung saan na-confine ang lola nila ni Sophie. Kinakausap nito si Sophie patungkol sa kung ano ang kalagayan na meron ng lola niya. Your grandmother is suffering of stage 2 liver cancer. Kailangan niyang lingguang check-up. Kailangan niyang mabawas-bawasan ng pagkain ng mamantika. Nakikitaan din namin siya ng damage sa kaliwang parte ng kanyang kidney. Kaya mag-iingat po sa mga pagkain kinakain niya. Maaari po kasi maulit-ulit ang nangyaring ito sa pasyente. Advice ko rin na ipatingin siya sa mga eksperto pagdating sa paggamot ng atay. Paliwanag ng doktor. Nang dahil sa mga sinabi nito ay napaisip siya sa offer ni Master Shin sa kanya. Sigurado siyang mauubos ang ipon niya lalo na't kailangan ng lingguhang check-up ng kanyang pinakamamahal na lola. Isama na rin ang malaking gastusin sa kuryente, tubig at sa pagkain nila. Ilang oras pa nga ang nakalipas. Ang gabi ay sumasapit na at ang araw ay palubog na. Pagod na ang katawan ni Sophie pero kailangan niyang magpakatatag at magkaroon pa ng lakas ng loob para kapag makakalabas na sila dito sa ospital ay okay na ang lahat at wala na siyang poproblemahin pa. Nang maasikaso at mapatulog na ni Sophie ang kanyang lola at kapatid, ay pumunta ito sa rooftop ng ospital. Pagkarating niya roon, ay umupo siya at pinagmasdan ang maliliwanag na tala sa kalangitan. Napapasulyap din siya sa ganda ng buwan. Ma, pa, alis na po muna ako bilang general. Mas kailangan ko ng mas malaking sweldo. Bala ko po kasing ipagamot sa ibang bansa si Lola. Para na rin po mas siguradong gagaling siya. Sana gabayan niyo po ako sa magiging desisyon ko sa buhay ko. Ang hirap po kasi na ako lang ang nagdedesisyon. Tapos, hindi ko po alam kung magiging successful pa yung kahihinatnan niya. Ani Sophie sa kawalan, na tila ba'y may kausap na iba. Napayuko na lamang siya. Ramdam niya ang pagod ng buong katawan niya at ang hirap na pinagdadaanan nila ngayon. May ilang luha ang unti-unting nahuhulog mula sa mapupungay niyang mga mata. Agad niya itong pinunasan ng kanyang palad. Pero ang mga luhang yun ay hindi pa rin tumigil sa patuloy na pagtulo, hanggang sa hindi niya na ito napigilan pa. Ang kaninang paisa-isang luha ay napalitan ng tuloy-tuloy na pagragasa ng mainit na mga luha na dumadaloy sa kanyang makikinis na mga pisngi. Kasabay ng patuloy na pagtulo ng mga luha ang pagkakaroon ng tunog ng kanyang iyak. Hindi niya matanto kung pagod lamang siya o gusto niya nang sumuko o kulang lang talaga siya sa tulog. I really miss you, Ma. Ganon din si Papa. Bakit kasi ang aga niyong kinuha sa amin ni Neon? Nakakainis naman eh. Nakakatampo. Alam niyo po ba yun? Hindi ko na maisip ang future ko. Kasi kila Lola lang umiikot ang mundo ko bilang panganay niyo. Paglalabas ng hinaing niya, sabay angat ang tingin sa mga bituin. Patuloy lamang siya sa pag-iyak. Sorry, Ma. Hindi ko na kasi kinakaya minsan. Kaya iniiyak ko na lang. Akala ko matapang na ako at isa na akong general ngayon. Pero ang lambot pa rin at ang hina ko. Miss na miss ko kayo ni Papa. Ma, sana kahit sa panaginip lang mayakap ko kayo. Pampalakas lang ng loob na dahil nangihina na ako. Katulad ngayon. Dugdong pa ni Sophie. Pero nagpunas ito ng luha at umayos ng upo. Tastig ako. Di po ba? Matapang ako at kaya ko to. Para kila Lola. Kakayanin ko. General ako eh. Hindi ako dapat umiiyak. Panganay ako. Dapat matapang ako. Tama. Matapang ako. Hindi ako magpapatalo sa mga problema. Saan nito? Sabay tayo. Inayos niya ang kanyang nagusot na damit. Sa kamatamis ng umiti. Handa ko nang iwan ang pagiging general ko, Ma. Pansamantalang lang naman eh. Salamat, Ma. Ganun din kay Papa. Mahal na mahal ko kayo. Kahit na hindi ko na kayo mayakap ng personal. Alam kong nandito kayo sa tabi namin at ginagabayan kami. Anya pa.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sophie bago bumalik kung saan ang kwarto ng kanyang lola. Nadatnan niya ang mga ito na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Inilabas nito ang kanyang telepono at nagtipa. Kinuha niya ang calling card na ibinigay sa kanya ng sekretarya ni Mr. Shin. Tinawagan niya ito. Hindi naman siya naghintay pa dahil agad itong sinagot ng isang babae. Sigurado si Sophie na ito ang sekretarya ni Master Shin. Kaboses rin kasi talaga ng sekretarya. "Hello? Who's this? Anong kailangan mo?" Sunod-sunod na tanong ng sekretarya mula sa kabilang linya. Hi. This is General Sophie Alteria, and I want to inform you that I'll deal with Master Shin's offer. So, when can I start working as a butler? Tugon naman ni Sophie. Oh, mukhang nagbago nga ang isip mo. Sige, I'll give you the permanent schedule, pati ang rules and conditions, pati na rin ang kakabasaduhin mong mapa ng buong mansyon. See you tomorrow Be on time. Ipapakilala namin sa iyo ang pagsisilbihan at babantayan mong anak ni Master. Paliwanag naman ni Sekretary. Sige, copy. Ani Sophie sa kapinatayan tawag. Nang matapos ang pag-uusap na yon ay dinapuan na rin ng antok si Sophie. May isa pa namang couch sa loob ng kwarto, kaya doon na lamang siya nahiga at natulog. Kinabukasan, magang umalis ng ospital si Sophie. Tinawagan niya muna si Andrews para alagaan si Neon habang nasa ospital ang kanyang lola. Pumayag naman ito kaya siya ang tagahatid, tagaluto at tagahugas ng pinagkainan. Nagpapaligot nagbibihis kay Neon. Malapit si Neon kay Andrews dahil madalas noon si Andrews na isama ni Sophie sa bahay nila. Magkasundo silang dalawa. Lagi siyang nakikipaglaro sa kapatid ni Sophie. Kaya siya ang napiling mag-alaga muna kay Neon habang busy ang dalaga. Nangako siyang babayaran naman niya si Andrews bilang pasasalamat, pero tumanggi ito. Ayaw niyang tanggapin ang alok ni Sophie sa kanya. Kahit napilitin ito ni Sophie ay hindi talaga niya tinanggap. Sabi pa nga ni Andrews, "Pampagamot mo na lang yan sa lola mo yan, General. Okay naman na po sa akin na hindi ako bayaran dahil danas ko din yan noong buhay pa si lola. Mas kailangan mo po yan. Sa inyo na po at itago nyo." Balik tayo kay Sophie na agad-agad niyang pinaandar ang kanyang motor at pinatakbo ito ng may kabilisan. Ayaw niyang malate dahil first time niyang papasok sa ganitong trabaho. Tsaka isa pa ay hindi talaga ito late sa lahat ng araw na may duty siya. Siya ang pinakamaaga sa lahat ng mga kasamahan niya. Medyo malayo ang lugar pero agad itong narating ni Sophie. Since hindi naman traffic niyon at madali siyang makakahanap ng mga lulusutan at sisingitan. Madali talaga siyang makakarating sa kung saan saang lugar na gusto niya. Isa pa, isang dahilan na ay ang pagiging sanay nito at gamay sa pagmumotor. Nang makita siya ng sekretary na nag-aabang sa labas ng isang gusali, ay nilapitan siya nito kaagad. Pero bago tuluyang makapasok si Sophie sa gusaling sinasabi ni sekretary ni Mr. Shin, ay pinagmasdan muna niya ang labas ng gusaling iyon. May kataasan ito. Ang design ng gusali ay mahahalatang pagmamay-ari ng isang maimpluwensyang Chinese. Kulay pula ang kortina na may pintuan. Ang pangalan ng gusaling iyon ay Chua Hotel and Restaurant at doon ay mas namangha si Sophie. Wow, ang yaman talaga nila. Sana lahat ganito kayaman. Di sana wala nang magnanakaw. Mahinang sabi nito. Sinimulan ng tahaki ni Sophie ang daan patungo sa loob ng gusaling iyon. Dala na rin ng kuryosidad ay nagtuloy-tuloy siya sa loob. Tinatanong pa nga niya kung totoong ginto ang mga nakadisplay na estatwa. Sumang-ayon ng sekretarya sa kanyang tinanong. Lahat ng nakikita raw ni Sophie ay mga gawa sa tunay na mga ginto. Hindi ba mainit sa mata yan ng mga magnanakaw? Muling tanong ni Sophie sa sekretarya. Hindi nila malalaman na isang gusali ito na ganito kayaman. Bakit? Dahil pagkatapos mong makapasok dito, sa mga mata ng mga nasa labas ay normal na gusali lamang to. Gawa ng may alam na teknolohiya ang bawat sulok ng gusaling ito. Lahat ng CCTV rito at kayang bumaril at makadetect ng mga magnanakaw o mga tao na may pakay na masama. Recorded lahat ng galaw sa mga taong nandito sa loob ng gusali, General. Paliwanag ng sekretarya sa kanya habang patuloy ito sa paglalakad. Nanlaki ang mga mata ni Sophie sabay sabing, "Anustig naman."
Ang yaman pala talaga ng family Chua, no? Sana talaga lahat ay katulad nila. Dugtong pa niya. Mabait si Master. Totoo ang pinapakita nito sa inyo dahil balita ko'y malapit ka sa puso ng mga Chua. Sabi ng sekretarya, sabay ngisi. Hindi ko lang alam kung matitiisan mo ugali ng aalagaan mo. Dugtong pa nito, saka sumakay ng elevator na sinundan naman ni Sophie. Saan tayo mamaya? Tanong nitong si Sophie. Sa floor number 45. Nandun ang interrogation room. Nandun din ang mga meeting room. Dun mo makikilala ang aalagaan mo. Sagot sa kanya ng sekretarya. Sana lang ay matiis ko ang ugali niya at mapabago ko siya. Sa tigas ba naman ng puso eh. Hirit pa ng sekretary. Naniniwala ako mapapaamo ko siya. Kung hindi siya susunod sa akin ay kakasahan ko siya. Ani Sophie sa kanyang isipan kaya napangisi na lamang siya. Hindi naman siya natatakot sa mga mangyayari dahil excited talaga siya. Ayon pa sa kanya ay mukhang magkakaroon ng thrill ang pagtatrabaho niya. Minsan ay hindi maiwasang isipin ni Sophie na what if maging loko-loko siya. Pero dahil pinalaki siya na matino ang isipan at marunong tumingi sa mali at tama ay sinisigurado ni Sophie na hindi siya makakagawa ng ikakagalit ng lola niya. Dahil kung hindi, ay kahit 27 anyos na siya ipapaluin pa rin siya nito. Iyon ang laging biro sa kanya ng pinakamamahal niyang lola na kapag naaalala niya ay hindi niya mapigilang mapangiti. Ilang sandali pa'y narating na nila ang floor number 45. Dumiretso agad sila sa interrogation room. Nandoon ang kanyang magiging amo na si Master Shin. Kasama niya ang kanyang lalaking butler na nasa kanang gawin niya. In-interview si Sophie. Tinanong ito ng ilang mga katanungan. Nang matapos yun, ay pumunta na sila sa meeting room. Nadatnan nila si Sophie na may isang binata doon. Nakaupo sa swivel chair at nakataas pa ang kanyang mga paa. Anak, ayusin mo naman ang upo mo. Ito na nga pala yung magiging butler mo. Si General Sophie Alteria. Mas okay siya bilang butler mo. Sigurado ako magiging safe ka. Mabait siya at alam kong siya lang ang magpapatino sa'yo. Sabi ni Master Shin sa lalaking binatilyo na nakaupo sa swivel chair. Butler? Babae? Seryoso ka? Naputol ang sasabihin nito nang humarap ito at namakita si Sophie. Dahan-dahan itong lumapit kay Sophie. Kung ganito kaganda ang magiging butler ko, why not? Pero ayoko mag-assume ka na may pagnanasa ako sa iyo Lumayo sa kanya ng bahagya si Sophie. Sir, it's young boss. Hindi ba sinabi sa'yo ng pinaka-aayaw kong tiyatawag akong sir? Ang ganda mo nga pero wala ang kwenta ang utak mo. Ang hirap mo makatanda ng mga sasabihin sa'yo. Putol nito sa sasabihin sana ni Sophie. Napangisi itong si Sophie sabay sabing, At least, you complimented my own beauty. Anya, sabay kindat. Napakurap-kurap ang binata. Nakaramdam ito ng init ng kanyang muka. Tumikim ito sabay ngisi upang hindi mahalata na may kakaiba siyang nararamdaman. I'm Lush Winter Chua. Kilala mo naman ako. Ako magiging amo mo. Maliwanag? Correction lang. Si Master Shin Chua ang amo ko at hindi ikaw. Hindi ikaw ang magbibigay ng sweldo ko. Lakas loob na kontra ni Sophie sa mga sinasabi ng aalagaan niya. Whatever. Talk to my hands instead. I'm done with this woman. I don't want her to be my butler. Cold na tugon ni Lush, saka lumabas na ng meeting room. Sinundan naman siya ng kanyang ama. Naiwan si Sophie sa loob ng meeting room. Hinintay niya ang kanyang amo kung may sasabihin pa ito bago siya tuluyang umuwi na at makapag-impake. Ilang sandali pa ay bumalik na rin sa wakas ang kanyang amo. Sinabi nito na kinausap niya ang anak niya dahil sa inasal nito sa harapan ni Sophie. Humingi ito ng pasensya para sa kanyang anak. Sinabi ni Sophie sa kanyang amo na ayos lang yon at masasanay din naman siya sa ganoong pag-uugali ng kanilang young master. Pumunta na siya sa opisina niya. Bantayan mo siyang maigi Bilin sa kanya ni Master Shin. Tumango si Sophie. Opo, ako na pong bahala sa kanya. Magkakaasa po kayo. Tugon niya dito. Nang matapos ang pag-uusap nila ay sabay nilang nilisan ng meeting room. Si Sophie naman ay dumiretso na sa opisina ng kanyang young master. Sa totoo lang ay unang-una pa lang ay ayaw na niya ang ugali ng anak ng kanyang amo. Masyado kasi itong bastos para sa kanya. Ay, kung hindi lang para sa sweldo, hindi ko papasukin to Kaso sayang naman. Chill ka lang, Sophie.
Hindi mo siya pwedeng barilin dahil anak siya ng amo mo. Bulong niya sa kanyang sarili habang nagpapakalma. Pero kung ako ang babastusin niya, baka paulanan ko ng bala ang bibig niya. Ay, kainis talaga. Pero pasalamat siya at mabait ako. Sobrang bait kong tao. Kaya walang magagalit for today's video. Kakalma tayo, Sophie. Inhale, exhale. Pilit na pinapakalma talaga ni Sophie ang kanyang sarili dahil maikli pa naman ang pasyensya niya at baka kung ano ang magawa niya sa anak ng boss niya. Hoy baliw! Napaigtad si Sophie nang marinig ang pagbulyaw ng kanyang alagang si Lush. Naningkit ang mga mata ni Sophie nang dahil sa itinawag nito sa kanya. Anong sabi mo? Tanong ni Sophie dito. Kitang-kita sa mukha ni Sophie ang pagkainita kay Lush. Baliw ka eh. Nagsasalita ka mag-isa. Kanina pa kita kinakausap pero hindi mo man lang ako pinapansin. Nagtatampo na tuloy ako. Nito sabay pout. Kumunot naman ang noo ni Sophie sabay sabing. Itigil mo nga yan, YB. Nagmumukha kang tutang kulang sa aruga. Umayos ng upo sa swivel chair si Lush sabay tumikim. Ano nga ulit yun? YB? Anong ibig sabihin nun? Nauutal niyang tanong kay Sophie. YB, it means young boss. Pero pwede rin namang yabang. Paliwanag nito. Yabang? Bakit? Mayabang ba ako sa paningin mo? Tanong muli nito. Oo, ang hangin mo pa nga eh. Pasalamat ka pa nga at pogi ka lang. Sagot ni Sophie saka umiwas ng tingin sa binata. Napangisi si Lush sa narinig. So, am I too handsome? Dahilan para hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Napakunot ng noo si Sophie. Lol, asa ka. Ang kapal naman ang mukha mo para sabihin yan. Feeling ka masyado. Anya, sabay irap kay Lush. Sumandal si Lush sa kanyang swivel chair sabay sabing, nawawalan ka na ng galang ah. Baka nakakalimutan mong ako ang amo. Wait, correction lang ah. Ang tatay mo ang amo ko at hindi ikaw. Aalagaan lang kita't pagsisilbihan. Pero ikaw, magiging amo ko? Utot mo oy. Putol ni Sophie sa sinasabi ni Lush, saka ito inirapan ulit. Whatever, tomboy. Pangasar ni Lush kay Sophie. Napangisi ang dalaga. Kapag ako naging tomboy, mas pogi pa ako sa'yo. Ngayong straight pa nga lang ako, ang dami ng babaeng umaamin sa akin. Sa'yo, baka nga wala pang 100. Baka lilima nga lang eh, o baka naman alanganin pa sa 5. Pambabalik ng asar ni Sophie kay Lush, sabay ito tumawa. Nagtagis ang bagang ni Lush nang dahil sa mga sinabi ni Sophie sa kanya. Ikinalapad naman ito ng ngisi sa labi ni Sophie dahil naging successful ang pangaasar niya kay Lush. Pero sa loob-loob ni Sophie ay kinakabahan ito dahil baka matanggal siya sa kanyang bagong trabaho nang dahil sa mga sinabi niya kay Lush. Hindi niya rin mapigilang kiligin ng palihim dahil naa-attract siya sa mukha ng kanyang alaga. Lalo na kapag naiinis niya ito. Ang cute mo mainis, YB. Hirit ni Sophie, sabay ngiti at kinindatan pa ito. Nang dahil sa sinabi ni Sophie ay biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag nararamdaman si Lush. Pakiramdam nito ay nagiinit ang kanyang mga pisngi na may kung anong nagsisilaparan sa kanyang tiyan. Hindi niya rin namalayan ang kanyang pagngiti. Nagulantang na lamang siya nang bigla siyang sitahin ni Sophie. Tama na ang kakangiti, YB. Baka sumakit ang panga mo. Ako pang magkasala sa'yo. Natatawang ani ni Sophie sa kanya. Tumikim si Lush at nilapitan si Sophie. Samahan mo ako mag-grocery. Aya niya sa kanyang butler na si Sophie sabay hila dito palabas ng kanyang opisina. Kahit na nagpupumiglas si Sophie ay wala itong paki at patuloy lang sa paglalakad. Nang makarating na sila sa parking lot ay binitawan na ni Lush ang kanyang kamay. Sabay sabing, ang lakas mo palang magpupumiglas. Huwag mo nang gagawin yun baby ah. Masakit sa kamay ko. Anito, sabay pout kay Sophie. Naningkit ang mga mata ni Sophie at tumitig dito. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi mo bagay na mag-pout. Kaya itigil mo na yan. Pinapapangit mo lang itsura mo, YB. Tsaka nung baby, hindi naman ako sanggol ah. Huwag mo nga akong tatawagin ganun. Kakadiri. Luminga sa paligid si Lush at inabot ang susi kay Sophie. Ipag-drive mo ako. Kung hindi, matatanggal ka sa bagong trabaho mo. Wala akong pakialam kung dati ka pang general. Ngayon, butler kita. Kaya wag ka maarte. Seryosong sabi ni Lush.
nang hindi man lang ito nililingon. Sige, tapos ibubunggo ko. Tugon naman itong si Sophie, sabay ngiti na parang nang-aasar. Huminga ng malalim si Lush. Ako na nga, bago pa lang tong sasakyan ko eh. Baka mapano pa kapag ikaw ang nagmaneho. Anito, saka sumakay na sa sasakyan. Halata sa mukha ni Lush na naiinis na naman ito. Kaya napangisi na lamang si Sophie, saka sumakay na sa kotseng kulay dilaw na ang tatakay Ferrari. Nang makasakay na sila ay lumarga na ang dalawa. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe pero balot na balot pa rin sila ng katahimikan na di kalaunan ay binasag na rin ni Lush. Puro na lang daw kasi buntong hininga ang ginagawa nilang dalawa. Ang sakit na raw sa lalamunan niya sa kakasabay sa trip nitong si Sophie. Alam mo kung bakit ikaw ang sinabi kong gusto kong maging butler kay Dad? Panimulang tanong nito. Kumunot ang noon ni Sophie. Hindi. Bakit ba? Kasi ako ang nirecommend ng mga pulis? Hindi. Dahil kung hindi mo ako natatandaan, pues ngayon ay makikilala mo ako ulit. Gusto kong magbayad ng utang ng loob sa'yo. Kaya bilang kapalit ng kabaitan mo sa akin noon, ibibigay ko lahat ng gusto mo para ikaw naman ang matulungan ko. Paliwanag ni Lush. Tinitigan ito sa mga mata si Sophie sabay sabing. Sa araw na rin na yun, doon ako nakaramdam ng hindi ko inaasahan. Doon ko naramdaman na minsan akong humanga sa'yo at patuloy kitang hinahangaan hanggang ngayon. Sa husay mo, sa galing mo, sa kabaitan mo at sa pagmamalasakit mo sa mga tao. Sapat na yun para mahalin kita ng higit pa sa inaakala mo. Sino nga ba ako noon? Ako lang naman yung tampulan ng tukso na ipinagtanggol mo noon. A simple nerd young boy. Kaya noong ipinagtanggol mo ako, hangang-hanga ako sa katauhan mo. I'm so proud of you of what you achieve right now. I'm so lucky to meet a strong and cool girl like you. You're incomparable. You're amazing and you deserve an unconditional love. You deserve more. Pagpapatuloy pa ni Lush. Sophie was speechless. Hindi nito maipaliwanag ang nararapat na maramdaman. Ang tanging naitugon niya lang ay, Ha? Nang dahil na din sa naguguluhan pa ito at nabigla rin sa mga nalaman, napangiti si Lush, saka ito nagpatuloy sa pagkukwento. Sa tinagal-tagal na hinahanap kita, tatagpuan din kita sa wakas. Ngayon ay hindi na kita papakawalan pa. Ngayong malapit ka na sa akin, ngayong nahahawakan na kita, ngayong kaya mo na akong ipagmalaki dahil kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Hindi tulad noon na madalas akong binubuli dahil hindi ako marunong lumaban at lampa ako. Ngayong kaya ko nang manindigan. Sana'y payagan mo kong ipakita na gusto talaga kitang maging kabiyak, General Sophie. Ani Lush, nang hindi man lang natatanggal ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Magsasalita pa sana si Sophie nang biglang huminto ang sinasakyan nila. Kaya hindi na lamang niya iyon itinuloy. Sa palagay niya'y wala na rin namang sense kung magtatanong pa siya dahil hindi pa rin magsisink in sa utak niya ang lahat ng nalaman niya. Lutang na lutang pa rin siya hanggang ngayon. Tara na. Aya sa kanya ni Lush, saka inilahad ang kanang kamay nito para alalayan si Sophie sa pagbaba ng kanyang kotse. Nang makababa sila'y pareho'y sabay silang nagpunta sa mall para mag-grocery. Lahat na makakakita sa kanila ay tinitingnan sila pataas pababa. Aakalain mong mga nakakita sila ng artista nang dahil sa mga tingin ng mga tao sa kanilang dalawa. Huwag mo nang pansinin. Ngayon lang nila ako nakitang may kasamang babae na pupunta sa mall. Kaya ganyan ang mga tingin nila. Mahabang sabi ni Lush sa kanina pang nahihiyang si Sophie dahil ang iba ay may dala pang kamera at kinukuhanan sila ng mga litrato sa iba't ibang anggulo. Nagpatuloy lang ang dalawa sa pagpasok sa mall. Mas binilisan nga lang nila ang lakad nila dahil iniiwasang abutan ng media si Lush. Dahil paniguradong pagkakaguluhan na naman siya. Ito rin ang dahilan kaya madalas ay nasa opisina lang si Lush. Mainit rin kasi sa mga magnanakaw ang mga suot niyang alahas. Lahat kasi ng mga yun ay gawa sa tunay na mga ginto. Pagpasok nila sa mall ay pansin nilang walang gaanong tao roon. Agad silang dumiretso sa grocery area. Kumuha ng cart si Lush at ang tagatulak niya ay si Sophie at nag-umpisa na silang mag-ikot-ikot. Unang pinuntahan niya yung egg section. Humawak ng isang tray itong si Sophie saka ipinakita yun kay Lush. Sabing, paano kaya kung ganito karaming iprito mo tapos ikaw lang ang uubos? Kaya mo kaya yon? Tanong nitong si Sophie sa kanya. Napahinto sa pamimili si Lush at napatingin sa kasama niyang si Sophie na may hawak pa rin isang tray ng itlog.
Kung gusto mo, ikaw ang gumawa. Tapos ikaw na rin ang umubos. Idadamay mo pa ako sa kalokohan mo eh. Reklamo ni Lush dito. Making incredible things are fun. Kaya wag mo na akong pangarapin na makuha. Kasi simpleng challenge lang, hindi mo pa magawa. A challenge? Anong challenge ba yun? Pagiging gastador? Oo, na't mayaman kami. Pero hindi ako magsasayang ng pera. Dahil lang sa kung ano at mga gusto mong uso. May diin ang bawat pangungusap ni Lush nang sabihin niya yun kay Sophie. Akala ko magiging mahangin na bastos lang ang kaya mong gawin. Buti at natutunan mo rin yan. Mas mabuti na dapat ang ganyang pag-uugali na pinapakita mo. Umayos ng tayo si Lush bago ito tumugon. Huwag mo nga akong diktahan sa mga gusto kong gawin sa buhay. Dahil unang-una sa lahat, wala kang pakialam. Gusto kita, oo, hindi ko initatanggi. Pero ang diktahan at i-judge ako. Huwag mo na lang ulitin dahil baka iyan ang ikakasira mo. Alam kong mas maganda na ang straightforward kung minsan, pero kailangan mong ilugar. Anya, sanginitian si Sophie bago ito lumipat sa canned goods section. Nang dahil sa mga sinabi ni Lush ay napatahimik na lamang ang dalaga. Palagay niya ay na-offend niya ang binata. Kaya naman, imbis na magalit ito, ay naging mahinahon ito kay Sophie. Walang kaalam-alam si Lush na sinusubukan lang pala siya ng kanyang butler kung kakagat siya sa mga test nito. Hindi inaasahan ni Sophie na gano'n ang magiging resulta ng ginawa niya. Salamat. Nakilala kita ng mabilis dahil sa mga sagot mo. Lahat ng akala ko ay biglang napalitan ng positibong pagkakalarawan. Napalaki ka ng maayos ng daddy mo. Natuto ka rin sa mga pagkakamali mo at pagkakamali ng ibang tao. Kaya na-apply mo din sa sarili mo. Ani Sophie sa kanya na siyang dahilan ng paghinto niya sa pamimili ng mga dilata. Nilingon ni Lush si Sophie na palingalinga sa iba't ibang klase ng itlog na nasa egg section. Nang magtama ang mga mata nila, ay nginitian lamang siya ni Sophie. Ganon din ang ginawa ni Lush. Isang palitan ng matatamis na mga ngiti ang nangyari sa kanila. Halika na nga. Kung ano pag sinasabi mo dyan. Tara na, tapusin na natin tong pamimili. Pagluluto kita. Huwag ka maglala. Ako nang bahala. Bilhin mo na lahat ng mga gusto mo, pati ang mga paborito mo. Para kung ano na lang ang mga malengke para sa ating dalawa. Alam ko na ang mga bibilin ko, lalo na kapag nagtatampo ka. Hirit ni Lush sa kahinila ng tuluyan si Sophie papunta sa snack section. Nang matapos silang mamili ay kumunot ang noo ni Sophie nang biglang ibigay sa kanya lahat ng pinamili nila. Ang dahilan ni Lush ay siya ang butler nito. Kaya trabaho pa rin ni Sophie na pagsilbihan si Lush kahit na may gusto ito dito. Nagtagal ang ganoong samahan nila ni Lush at Sophie. Kahit na minsan ay para silang aso't pusa, nagkakapatawaran pa rin naman sila. Hanggang sa hindi na malayang mas nagiging close na silang dalawa. Hindi kinalaunan ay pinayagan na ring manligaw si Lush kay Sophie. Sa ligawang naganap ay doon ay mas nakilala pa ni Sophie ang tunay na pagkatao ni Lush. Nakita niya ang kahinaan at kalakasan ni Lush. Pati ang iba pa nito mga sikreto sa buhay ay alam na ngayon ni Sophie. Ilang taon din ang lumipas bago tuluyang sinagot ni Sophie si Lush. Sinigurado talaga ni Sophie na kilalang kilala niya si Lush bago niya ito sinagot. Ngayon ay magkasama na sila sa iisang bubong. May sarili silang condo unit. Ang lola't nakababatang kapatid naman ni Sophie ay ipinagpatuloy na sa mansyon ng daddy ni Lush. Binigyan ng lola ni Sophie ng lahat ng pangangailangan nito. Meron na rin itong private doctor at nurses na mag-aalaga sa lola ni Sophie. Pangangailangan sa eskwelahan. Ang daddy na rin ni Lush ang umakto sa responsibilidad bilang ama sa nakababatang kapatid ni Sophie. Siya na ang nagpapaaral ngayon dito. Kaya malaki ang pasasalamat ni Sophie sa daddy ni Lush nang dahil sa napakalaking tulong ang naibibigay nito sa kanila na hindi naman nila kadugo. Balik tayo sa realidad ng mundo nila Sophie. Sumapit ang hapunan. Inimbitahan ng magkasintahan ng ama ni Lush para sa isang pagsasalo at sa isang napakahalagang anunsyo niya para kina Sophie. Nang malaman ito ng dalawa, ay kinabahan sila sa mga posibilidad na sasabihin ni Master Sheen na siyang ama rin ni Lush. Nandito kayo lahat dahil gusto ko malaman yung dalawa na inaayos ko na ang mga papeles para sa kasal nyo. Panimula ni Master Sheen. Nabigla ang dalawa nang dahil sa sinabi nito. Kaya napatingin ang dalawang magkasintahan sa kanya. Hindi mapigilang hindi mag-rant ng ama niya nang dahil sa mabilisan niyang pagdesisyon nang hindi man lang sila kumukonsultang magkasintahan.
Dad, parang ang bilis naman po yata nun. Hindi niyo po ba kami bibigyan ng pagkakataon na mag-isip-isip para dito sa ganitong bagay? Dad naman, it's kinda disrespectful for us. Reklamo nitong si Lush. Anak, tumatanda na ako. Kinakaya ko na lang dahil ayokong mamatay nang wala akong nakikita ang apo mula sa anak ko na magpapatuloy sa mga tsuwa. Tumatanda na ang daddy, anak. Sana maintindihan mo naman ang hiling ko. Paliwanag naman ng ama ni Lush sa kabilang reklamo ng kanyang ama. Nanatili siyang kalmado. May ilang luhang umagos sa mga mata ni Master Shin na agad niya namang pinunasan. May sakit ako, anak. Anito, saka tumindig sa dalawang magkasintahan. Kaunti na lang ang oras ko sa mundong ibabaw. Ang tanging hiling ko lang ay maikasal kayo at magkaroon ng napakapogi at napakagandang lahi ng mga tsuwa mula sa inyo, anak. Lush. Dugtong pa ni Master Shin habang nakatuon pa rin sa dalawa ang kanyang atensyon. Napatingin si Sophie sa kanyang lola at nagtama ang mga mata nila. Dahan-dahang tumango ang lola ni Sophie, tanda iyon na sumasang-ayon siya sa gusto ng daddy ni Lush. Doon din naman papunta yun. Huwag niyo nang patagalin pa. Para naman makita ko rin na magiging apo ko sa tuhod na magmumula sa lahing mabubuo niyo, Lush. Ng apo ko. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan mo siya at mahalin ng buong buo. Huwag mo siyang sasaktan dahil durog na ang sakit ng apo ko. Simula nang mawala ang mga magulang niya. Sabat naman ang lola ni Sophie sa usapan, dahilan para mapunta sa kanyang opinyon ng magkasintahan. Pero lola, sobrang bilis naman ito. Hindi ko alam kung kakayanin kong mapanagutan ang bawat responsibilidad at mga obligasyon na hindi ko pwedeng talikuran. Pangungodra naman itong si Sophie. Kahit konting pagkakataon lang po muna sana. Huwag yung ganito na sobrang bilis po. Dagdag pa nito, mahinang natawa ang daddy ni Lush. Hindi ko naman kayo minabadali, mga anak. Inaayos ko pa lang naman ang mga kakailanganin nyo para madali na kayong makapaghanda. Wedding gown at location ng wedding ceremony nyo na lang ang kulang. Hindi mapigilang mapangiti ni Sophie nang dahil sa treatment ng nakukuha niya, pati ng buong pamilya niya mula sa daddy ni Lush. Sobrang mapagbigay, kalmado at sobrang bait nito sa kanila. Kaya laking pasasalamat ni Sophie dahil nagbago na ng tuluyan si Lush nang dahil sa mga pangangaral nito noon. Mas naging idea naman siya ngayon. Manang-mana siya sa daddy niya at pansin din niyo ng lola ni Sophie. Matapos ang lahat ng halo-halong kaganapan ay nauwi rin ang lahat sa matamis na oo at hindi inaasahang Father, I do. Ang samahan ng dalawang magkasintahang ito, namuhay ng payapa at masaya, malayo sa kaguluhan at mapangutya ng mga tao. Bumuo sila ng pamilya na nakapagpadagdag sa ingay at saya ng buhay nilang mag-asawa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My General Police Women Battler. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!